ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa ninanang ang salibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Let's pray po. Oh Father God, salamat po dahil ninoob nyo na sa isang linggo na po na pagsama niyo po sa amin, ay daman-daman namin po ang inyong pag-ibig at katapatan niyo sa aming mga buhay. Father God, bago po ang lahat, umihingi po kami sa inyo ng paglilinis sa aming mga karumian at patawarin niyo po kami sa aming mga sala, sa isip, sa salita man o sa gawa. Ama namin, kami po'y nandito lahat dahil pinapadaman namin po ang pag-ibig namin po sa inyo. Father God, humingi po kami sa inyo ng may banal na takot at karunungan na makita namin po yung tama at mali. Father God, salamat po dahil patuloy niyo po kaming ginagabayan. Hindi po lingad sa inyo na meron po kaming kanya-kanyang concern sa buhay, mga alalahanin sa buhay. Ang dalangin po namin ay isang tabi muna ang mga ito at ipagkatiwala sa inyo nang kami makapag-focus sa aming sama-samang pananambahan. Muli po, lahat ng aming gagawin ay bilang pagpupuri, pagpapasalamat at pagdakila namin po sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Papuri po sa ating Panginoon sa umagang to na tayo po'y muling nagkatipon-tipon upang siya'y sambahin, parangalan at mas makilala. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 1, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are." So as children of God, po, let us all rise and worship our Father who brought love. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 15 to 17, "The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. By Him we cry, Abba, Father." The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Who shall separate us from the love of Christ? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. So let us sing praise to the Father and worship Him with hearts full of love and thanksgiving. Let us sing, "We Are Yours Forever." Spoke into darkness and said, "Let there be," and it was. You made us the crown of creation to share in your love. And when we rejected your goodness to follow our foolish desires, you knew that one day through one sacrifice. Oh, what a love.
your children, daughters and sons, born with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. By grace you have made us your family. We're kept in your kindness and care. With boldness we know we can bring you each burden we bear. And though we are longing to see you, your spirit within testifies that we are adopted and treasured till faith becomes sight. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, born with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. What now can separate us from the hope you gave us? We will be like Christ our King. We are yours forever. What now can separate us from the hope you gave us? We will be like Christ our King. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, born with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, born with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, born with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. Yes, Lord God, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa biyayang ito, Panginoon, na kami po ay tinatawag ninyong anak, Panginoon, and we can come to you and we can cry, Abba, Father, Panginoon, because of your grace and not by our works, Panginoon. Kaya patuloy ka naming aawitan, sasampihin, because you deserve all of it, Panginoon. You deserve all the glory, all the honor. At patuloy po tayong umawit sa ating Diyos because the battle has been won and we have received His blessing. Sabi po sa Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan at tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. And as we continue to sing to the Lord, let us remember yung great love niya sa atin na pinakita niya sa krus ng Kalbaryo, and let us lift our voices and declare His victory as we sing the battle and the blessing. We did not bear the wounds that freed us, or walk the road to Calvary. We did not share your cup of suffering, and yet we share your victory. We did not wear that heavy burden, nor face the shame and agony.
Praise the Lord, my God. Now I am free. At the cross, your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. You chose to be a man of sorrows, that I can be a child of God. You stood and faced this world's rejection. I stand accepted by your love. Praise the Lord, my God. Now I am free. At the cross, your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. My sin was buried with the Savior. Now there is hope beyond the tomb. For you were raised again in glory, and I am raised to life in you. Forevermore to live with you. Praise the Lord, my God. Now I am free. At the cross, your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Praise the Lord, my God. Now I am free. At the cross, your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Praise the Lord, my God. Now I am free. At the cross, your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. We thank you, Father God. We thank you, Lord God, for the victory na binigay niyo po sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, Panginoon. And we will forever be thankful, Panginoon. We will forever lift your name on high, Panginoon. Kayo po ang siyang mataas at madakila sa buong oras na to, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Inihiling ko po ang mga kids na pumunta sa harap.
Ipag-pray po natin sila. Ama namin, dakila at banal, kami po lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay ng mga batang ito na nasa aming harapan. Dakilang Ama, dalangin po namin na biyayaan niyo po ang mga parents at guardian ng mga batang ito na mga pagpapalang physical, hindi lamang pati na rin po pagpapalang spiritual. Dalangin po namin na gamitin niyo po ang mga parents ng mga batang ito para matutunan nila pa kayong mahalin at sa edad nilang, murang edad nila to ay makilala po kayo ng lubusan. At dinadalangin po namin ng mga teachers sa Sunday School, gamitin niyo po sila mightily, bigyan niyo po ng sapat na karunungan at tiyaga para samahan ng mga batang ito na magkaroon po sila ng banal na relasyon po sa inyo. Muli po, sa inyo po ang kalwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa mga prayer concerns po natin. Una po, may our loving God bless our pastors, elders, Bible study teams, missionaries, and to all our brother and sister in Christ. Nabigyan po tayo ng spiritual and physical blessings, wisdom, with commitments to follow His wills. Pangalawa po, biblical and purposive for all the activities of ABCOP communities. Ito po, mahalaga po. Yung pangatlo, continue praying for our national and local government officials in handling our country, peaceful environment, in recovery our national economy, and also on reuniting on the present political issues, particularly proper usage sa ating national budget. Let's pray po, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon.
Let's pray po. Oh, Father God in heaven, kami po'y nagpapasalamat dahil minsan pa po, linalapit namin mga special concerns po namin. Ama, alam niyo po ang ikabubuti ng bawat isa sa amin, sa inyong iglesia, at lalong higit po sa aming bansang Pilipinas. Father God, we are truly blessed sa lahat ng mga ginagawa niyo sa aming buhay. At alam niyo po ang ikabubuti po namin. At kayo po ang may control na lahat. Kaya kami po'y nananampalataya na tutugunin niyo mga concerns nito sa inyong mga kaparaanan. Muli po, sa inyo ng pinagkakatiwala ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Your words so wonderful, unfolding like the dawn, a wellspring and the rock we rest upon. We trust your promises that keep our hope alive. They steady us throughout life's weary climb. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of love, the words of love. Come write your holy truth upon our longing hearts and strengthen us to shine against the dawn. Lord, guard us from the lies the enemy will speak. No guilt remains for those you have redeemed. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of love, the words of love. Make your glory known. Make your glory known through all your words of love, your words of love. Give us ears to hear and eyes to see. Help us hid our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Where else can
let's rise po. At pakibuksan po ating mga dalang Biblia at sabay-sabay po natin basahin ang kanyang mga banal na salita sa 2 Corinthians chapter 5 verse 11 up to chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 5 verse 11 hanggang chapter 6 verse 2. Dahil sa alam kong nararapat tayong matakot sa Panginoon, sinisikap kong hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay kong pagkatao at inaasahan kong ako'y kilalang-kilala rin ninyo. Sinasabi ko ito hindi upang muling ipagmalaki sa inyo ang aking sarili, kundi upang bigyan kayo ng katwiran para maipagmalaki ako at nang masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki, kundi ang mga nakikita ng mata at hindi ang tunay na pagkatao. Kung parang sirama ng isip ko, ito'y alang-alang sa Diyos. At kung matino, ito'y sa kapakanan ninyo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyot sa aking magkaganyan. Ngayon nalaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay may bibilang niyang patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon, hindi na. Kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong linalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikan sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinilang niyang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ito. Magipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataon ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, wala na ang panahong nararapat. Ngayon, ang araw ng pagliligtas. Papuri po sa ating Diyos. Pwede na po tayong mga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako at buksan natin ating mga Bible sa text na binasa natin, 2 Corinthians chapter 5,
At babasahin po natin yung mga verses o tatalakayin natin ang mga binasang verses kanina ni Brother Jerry. Bilang pasimula ng message, nais ko pong basahin ng isa sa message na natanggap kahapon. Kahapon ba yun? Tingnan natin. Meron akong isang kaibigan na sinishare ko na ng gospel. Maraming beses, matagal na kami magkaibigan, pero hindi siya naging Christian. May Christian background siya, pero every time na may opportunity, sinishare ko yung gospel sa kanya. Yung gospel mismo. Of course, marami kaming pinag-usapan. Few weeks ago, pumunta siya sa bahay at pagkatapos, sabi niya, umaattend kami ng church. Saang church ka ako? Doon sa kaibigan din namin. Dito sa Tarlac, kaibigan ko. Matali kong kaibigan. Oh, ay mabuti. Buti nag-attend kayo ng church. Paano nangyari? Bakit kayo naka-attend ng church? Sabi niya, nung namatay kasi ang father ko, inimbita ko, andun din ako, at bumisita ako, at bumisita din ng isang kaibigan namin pastor. At ang sabi niya, nag-offer siya ng Bible study. So, nag-Bible study sila. Sabi ko, mabuti nag-church na kayo. Oo. Sinong kasama mo ka ako? Ako, yung asawa ko, pati mga anak ko, yung kapatid ko, nabali 3 kapatid ko. Wow! Ang gandang pangyayari yan. Ay, mabuti. Mabuti. Sabi niya, kumusta naman? Sabi niya, alam mo, pastor, iba talaga. Ang ganda. Kasi, akalain mo, magwa 1 month pa lang kami. Nakabenta na agad ng 2 kotse yung kapatid ko. Talagang iba. Kahapon, nag-uusap kami ni Nika, meron siyang natanggap na message. Ito po ay totoo. Yung kunento ko kanina ay totoo. Basahin ko na lang Ang sabi niya, friend, pwede ba yun? Nga pala, ask ako, sabi niya, tithes ba ang tawag sa pag-donate sa church? Sabi na Nika, offering ang tawag dun, friend. Ang tithes naman, ito yung 10% ng sahod mo na ibinibigay mo sa church. Sabi niya, okay. Parang gusto kong itry next month sa sahod ko. Try ko sana mag-donate kahit magkano lang, makayanan ko muna. Kapag kaya ko ng tithes, go na ako. Kasi yung workmate ko, ganun ginagawa niya. Nagbibigay daw siya ng tithes sa church. Tapos alam mo, lagi siyang blessed at magaan ang life niya. Hindi joke to. Totoo ito. Now, itong 2 pangyayaring ito ay nagbibigay sa atin ng hamon na pag-isipan kung ano ba yung mensahe natin? Ano ba yung ministry natin? Ano yung gusto nating mangyari sa lahat ng ginagawa natin ng paglilingkod sa Diyos, pagsamba sa Diyos, at paghikayat sa mga hindi mananampalataya na makasama din natin sila sa pagsamba sa Panginoon. Binabalik tayo sa basic question na, why are we here? Why are we sharing the gospel to other people? Bakit natin ginagawa ito? Itong 2 halimbawang ito, sa tingin ko ay napakalaking pambukas kaisipan para sa atin, para ma-realize natin, maybe we're doing it wrong. At siguro, kung hindi natin nakikita yung mali sa 2 halimbawang ito, we're lost. So, sa umagang ito, gusto kong bigyan ng diin na ang ministry natin ay ang ministry of reconciliation. Ang ministry natin, ang paglilingkod natin ay paglilingkod ng paghikayat sa mga tao, tayo muna, at paghikayat sa mga tao na makipagkasundo sa Diyos. Lagi nating sinasabi, ang Christianity is not a religion. Christianity is about relationship. At totoo yun, sapagkat kung maalala natin, at nakalimutan na siguro natin, na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pero
at one point in time, He created us, nilikha tayo, at tayo ay saan nagmula? Nagmula sa alikabok at nilikha niya tayo, hiningahan niya tayo, at tayo ay naging tao. At pagkatapos binigyan tayo ng Diyos ng mga pagpapala, kasama ng mga pagpapalang nilikha niya, ipinagkaloob at pinagkatiwala sa atin, sa tao. Pero may babala ang Panginoon sa kanila na huwag silang susuway sa Panginoon. At opposite, exactly the opposite ang ginawa ng taong ito, ni Adan at Eva, sumuway sila sa Panginoon. At dahil doon, dahil ang Diyos ay matuwid, makatarungan at banal, sinabi niya, kapag ikaw ay nagkasala, tiyak na ikaw ay mamamatay. At ganun nga ang ginawa ng Panginoon. Pinalayas ang tao sa garden at pagkatapos ay nasira ang kanilang relasyon at nagsimula na ang proseso ng kamatayan at nagsimula na ang suffering ng tao. Pinarusahan ng Diyos ang tao dahil sa kanilang pagsuway. Now, dahil mahal ng Diyos ang tao, ang Panginoon mismo ang nag-isip ng paraan. Siya mismo ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng pagbibigay ng bugtong na anak niya. Alam natin yun, di ba? John 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Anong layunin niya? Gusto niya magkaroon muli ng maayos na ugnayan ang tao sa kanya. Nang sa gayon, mabuhay sila. Mawala na yung kamatayan, mabuhay sila magpawalang hanggan. Hindi sila mapahamak, kundi makapiling ng Diyos magpawalang hanggan. Sa madaling sinasabi natin na ang Kristyanismo ay tungkol sa pagbabalik muli ng kaugnayan natin sa Diyos. Nasira ang maayos nating kaugnayan sa Diyos, may problema tayo sa Diyos, kaya ang pangunahing layunin natin ay ang magkaroon ng maayos na ugnayan sa Panginoon. Now, yan ang trabaho natin, yan ang gusto ng Diyos, yan ang kalooban ng Diyos, at bagamat napakaraming kaakibat na pagpapala nito, makikita naman natin sa Bible, napakaraming biyaya, di ba? Pero hindi yung biyaya ang pinaka-ministry natin. Hindi yung biyaya ang pinaka-diin natin sa lahat ng ating ginagawa at sa paglapit natin sa Diyos. To illustrate this, sa tingin ko, magandang itong simpleng halimbawa, hopefully would clarify. Halimbawa lang, si Nika, bilang aking asawa, siyempre, mahal ko, mahal na mahal. Ginagawa ko lahat para sa kanya. Yung sahod niya, kanya. Yung sahod ko, kanya din. Yung inahatid sundo ko siya, noong hindi pa siya marunong magmaneho. Pero tuwing magkasama kami, hindi ko siya pinagdadrive. Ako nagdadrive para sa kanya. Pag umorder siya, siyang nag-order, siyang namimili, ako nagbabayad. At ang bahay ko, bahay niya. Anuman lahat ng naroon sa bahay ko, na-enjoy niya. Halimbawa, kalahin mo ng lalaki. So, sa sama ng loob ko, kahit mahal na mahal ko, hindi tama ito. Hindi ko kaya. Pinalayas ko. Nung pinalayas ko, malungkot siya, masama ang loob niya, galit siya sa akin. Namuhay siyang mag-isa niya. Tapos unti-unting naghirap siya. Siyempre, wala na siyang bahay. Nakitira siya sa San Pablo, pero pinalayas din dahil pabigat na. Halimbawa lang. Pagkatapos pumunta siya sa mga kaibigan niya. Sa unang ilang araw, masaya. Pero after a while, pinalalayas na, masama ang loob sa kanya dahil pabigat na. Nawala ang mga na-enjoy niyang maraming bagay sa bahay. Pagkatapos meron kaming common friend. So naghihirap siya doon. Hindi siya bumabalik sa akin. Meron kaming common friend. At pagkatapos, nakausap ko, nalaman niya na mahal ko siya talaga ang asawa ko. Nahanda akong tanggapin siya, bumalik lang siya. Pagsisihan niya lang ang kanyang kasalanan, tatanggapin ko siya. Nalaman niyo na kaibigan ko, pinuntahan siya. Sabi niya, alam mo, may balita ako sa iyo, magandang balita. Mahal na mahal ka talaga ng asawa mo. Alam mo, sabi niya, kahit daw gaano kalaki ang pagkakasala mo, tatanggapin ka niya. Basta magpagsisihan mo lang. Tumalikod ka lang doon sa mali mong ginawa. Pagsisihan mo lang yon, bumalik ka sa kanya, tatanggapin ka ng asawa mo. Alam mo, pag ginawa mo yan, magkakaroon ka uli ng bahay. Yung sasakyan na ginagamit mo, magagamit mo uli. Kakain ka uli ng libre. Diba? At pag natutulog ka, naka-aircon ka na uli. Naisip niya yun, okay yung aircon, matagal ko na yung titikman ng aircon. Naalala niya yung sarap ng
pagtulog niya, yung himbing ng pagtulog niya na naka-air condition. Naalala niyo yung mga dinner out namin. Naalala niya yung sasakyan na ginagamit niya. Ngayon ay nagtatricycle siya. Naalala niya lahat ng mga sabi niya, babalik na ako. Bumalik siya. Tapos naisip, tapos sabi niya, nagkita sila, bumalik siya. Siyempre, nakuha niya uli ang blessing. Bumalik siya sa kaibigan. Sabi niya, may sing-sing na uli ako. Tingnan mo ang damit ko. Iba talaga. How would I feel about it? Parang may mali, di ba? Parang, okay lahat yun. Siyempre, asawa ko, mahal ko, binibigay ko lahat. Pero parang may mali. Parang misplaced. Parang may... At ganon-ganon ang Christianity today. Majority. Magbigay ko sa inyo ng halimbawa. How do we share the gospel? How do we bring people to Christ? Alam mo, unang-unang sinasabi natin, number one, alam mo, kumusta ka? Naku. May situation ng problema sa mag-asawa, bagsak ang negosyo, problema sa mga anak, whatever it is, may problema sa kalusugan, ang sasabihin natin, alam mo, lumapit ka sa Panginoon. O anong sinasabi natin? Anong sinasabi natin? Gagawin natin, alam mo, mahal ka ng Diyos. And He has a wonderful plan for your life. Pero alam mo ang problema mo? May kasalanan ka. Pero pag bumalik ka sa Diyos, pagpapalain ka uli ng Diyos. Babalik tayo. Pagbalik natin sa Panginoon, totoo nga. Alain mo, nakabenta na ako ng 2 sasakyan, 1 buwan pa lang. So nakita natin ang problema, di ba? Sino ang nag-feed ng ganong klaseng pananampalataya? Now, you call that Christianity. So, alam nyo, nung ma-realize ko ito, parang, anong ginawa natin? Anong nangyari sa atin? Now, tingnan natin ang text natin. At gusto ko makita natin clearly kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5, basahin natin ang verse 18. Verse 18. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ. So, sabi ni Apostol Pablo, kami ay ipinagkasundo niya sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. And gave us the ministry of reconciliation. So, hindi lamang kami ang binigyan ng pakikipagkasundo sa Diyos, binigyan din kami ng ministry. At anong ministry yun? Yung ministry of reconciliation. Ibig sabihin, kung tatanungin mo si Apostol Pablo, ano ang trabaho mo bilang mga taong merong kaugnayan sa Diyos? Ang trabaho na binigay sa amin ng Panginoon ay ang dalhin ang tao upang makipagkasundo muli sa Diyos. That God was reconciling the world to Himself in Christ. This is what God is doing. He is reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. So anong mensahe na ibinigay ng Panginoong Diyos sa mga apostol? Ang kanilang mensahe ay ang ministry ng pakikipagkasundo. So gusto ko sabihin na in simple terms, ang trabaho talaga natin, ang tungkulin natin, hindi ipakita ang mga biyaya na nawala dahil sa ating kasalanan, na pag bumalik kayo sa Diyos, makukuha mo uli yung mga biyayang yon. Ang focus ng ating ministry ay ang ipakita sa tao na may problema tayo sa harapan ng Diyos. Itong Diyos na makapangyarihan na lumikha sa atin, na matuwid, banal at makatarungan, sinuway natin. Nagrebelde tayo sa Kanya. Alam natin ang tama at mali, pero pilit natin ginagawa ang mali. Kaya dahil ang Diyos ay matuwid, hindi niya po pwedeng tanggapin na lang ang kasalanan natin. Dahil ang Diyos ay banal, hindi po pwedeng basta na lang itolerate tayo sa ating pagkakasala. Galit ang Diyos sa atin. Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, di ba? The wrath of God is being revealed from heaven. Galit ang Diyos sa ating dahil sa ating pagkakasala. Ephesians chapter 2, tayo ay patay dahil sa ating pagkakasala. Dahil sa ating likas na kalagayan, o sa ating likas na kalagayan, kinamumuhian tayo ng Diyos. That's the problem. Yan ang problema ng tao. Ngayon, ano ang gagawin natin? Kailangan nating ipakita sa tao na itong kalagayan natin at ang layunin ng Diyos ay ang maayos yung relasyon na yan. How? Paano mangyari? Walang magawa ang tao. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan at ang ginawa ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tingnan niyo yung, quickly, mabilisan lang ito, ano? Sa Romans chapter 1, verse 18,
makikita natin dyan that the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. In other words, pag pinagsama-sama mo yan, naging masama ang mundo, naging problemado ang mundo, pinabayaan ng Diyos ang mundo sa kanilang kasalanan. Actually, nangyayari yan sa harap natin ngayon. Makikita natin several times na binanggit dyan na kahit kilala na nila ang Diyos, although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Sinasabi nilang matalino sila, pero fools sila. Pinagpalit nila ang Diyos na lumikha sa mga nilikha. Sinamba nila ang nilikha. And then, God gave them over and their sinful desires of their hearts to sexual impurity hanggang sa nagkaroon ng mga bakla, mga tomboy, ayaw na ng lalaki sa kapwa lalaki, ayaw na ng babae sa kapwa babae, nagkagulo-gulo na ang mundo. And that's what's happening now. Galit ang Diyos. Ito na ang nangyari, nagkagulo-gulo na ang mundo dahil sa kasalanan. At ang Diyos ay pinapakita dito bilang Diyos na makapangyarihan, matuwid, hindi siya natutuwa sa nangyayari. And therefore, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At namatay siya sa krus, binayaran niya ang ating pagkakasala. Tingnan niyo, basahin lang natin mabilis lang ito. Ano? Parang 0.4 na tayo na, patapos na ako. Ayos, di ba? Patapos na agad. Sabi niya, bilisan mo lang. Pagtayo ko kanina, bilisan ko lang. Tingnan niyo, 1 Peter chapter 4, verse 22, He Himself bore our sins, si Jesus Christ. Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Romans 5, verse 9, Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Napansin niyo yan? Maliligtas tayo dun mula sa galit ng Diyos. For if while we were still enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Tayo ay naipagkasundo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Now that we are reconciled, napansin niyo? Ngayong tayo ay nakipagkasundo na sa Diyos, shall we be saved by His life. So, ang pinaka problema ng tao ay yung sirang relasyon sa Diyos. At ang mensahe ng Panginoon na binigay sa atin na nakapagkasundo sa Kanya ay ang hikayatin ng tao, manumbalik kayo sa Diyos, pagsisihan yung pagkakasala, nang sa gayon, ma-restore ang relationship niyo sa Panginoon. Magkaroon ng maayos uling ugnayan sa Panginoon. Alam niyo, naalala niyo yung kwento ng Panginoon sa prodigal son, yung the lost son. Alam mo, ang sabi nung bunso, nung bumalik na siya, sabi niya, Ama, nagkasala po ako. Bumalik po ako kasi naalala ko yung masarap na buhay dito. Pwede po bang bigyan niyo na uli ako? Ganun ba sabi niya? Ano sabi niya? Ama, nagkasala po ako. Huwag niyo na po akong ituring anak. Ituring niyo na lang po akong isa sa mga alipin dito. Yun yung repentance. Na lumapit ka because you repent from your sins. You realize kung gaano kasama ang ginawa mo laban sa Diyos na hindi ka karapat-dapat. Pero nakikipagkasundo ka uli sa Diyos, Diyos ko, patawarin mo ako. Alam nyo, sa tingin ko, malaking pagkakamali sa diin natin when we share the message at maging sa motivation natin, sa purpose natin of doing our ministry dahil parang ginagamit natin ang Diyos. At hindi natin talaga kinikilala ang Diyos na Diyos. Na Diyos na makapangyarihan. Diyos na dapat paglingkuran. Diyos na dapat sambahin. Kundi Diyos na dapat gamitin. Kuha niyo yan? Parang ginamanipulate natin ng Diyos, ginagamit natin ng Diyos. Naghihirap ako sa buhay na ito. Anong formula para maging successful ako? Diyos. Lalapit ako sa Diyos para, kaya tingnan nyo, kayo din kung gusto nyo pagpalain din. Kaya naisip ko, bakit may mga churches na parang ansaya nila, parang nag-uunahan sila sa biyaya?
how would you feel? Alam mo, itong mga illustrations na ito na naglalaro sa isip ko, para lang maipakita kung gaano kamali ito. Halimbawa, kilala ko si Manny Pacquiao. Hindi ko pa nakikilala si Manny Pacquiao, pero malapit na siguro. Halimbawa, si Manny Pacquiao, kakilala ko. Very generous si Manny Pacquiao. Alam mo yung mga bishops nung laban niya, nandun sa Las Vegas, sabi ko, parang ako lang wala dyan ah. O, hindi ko naman pinangarap yon. At for the record, hindi ko pangarap yon. Halimbawa, for the sake of illustration, hopefully maging malinaw na malinaw ito. Halimbawa, nakilala ko si Manny Pacquiao, very generous. Kalahin mo, meron siyang BMW GS, 1200cc, triple black. Binigay sa akin. Sabi ko pag uwi ko dito sa Tarlac, alam mo si Manny Pacquiao, pampirang few days ko pala nakilala, tingnan mo naman. Sabi ni brother mo, ganun ba? Pakilala mo ako. Ewan ko lang, pero subukan ko. Pakilala ko, si brother, kasama namin si church, faithful sa Lord. Faithful itself. Ganun po ba? Dito po kayo. Pastor, lakos. Nakita nyo din. Tapos nagpapagalingan na tayo dahil nakilala natin. Hanggang nag-uunahan na tayo at talagang ibang klase. Kung kayo si Manny Pacquiao, how would you feel about it? Parang, alam ko. Kaya no wonder, sabi ng Panginoon sa mga tao, lumalapit sa Kanya, alam nyo, lumapit kayo sa akin, hinahanap nyo ako maga-maga pa lang. Sinusundan nyo ako, alam nyo kung bakit? Kasi nabusog kayo At sinasabi ko sa inyo, magtrabaho kayo, work for the food, not for the food that spoils. Hindi sa pagkain na sisira, kundi sa pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ako yun. I am the bread of life, sabi ni Jesus. Don't come to me because you want to be fed. Come to me because I will give you myself, the bread of life. Ako mismo. At magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, kung malinaw ito sa atin, I think, magiging tama ang pagkakristyano, ang Kristyanismo. Now, yun ang ginawa ng Diyos. Yun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Binago tayo ng Panginoon para ang maging layunin ng Diyos, nakipagkasundo ang Diyos, bumawa ang Diyos ng paraan, si Kristo ibinigay niya, ang kanyang bugtong na anak, namatay sa krus, nagbubuo ng kanyang dugo. For what purpose? So that you will be blessed. Alam mo, kung ang layunin lang ng Diyos ay payamanin ka, hindi kinakailangan mamatay ni Kristo sa krus. Kung FJ lang ang kailangan mo, hindi na kailangan magbubuo ng dugo si Kristo sa krus. Sa totoo lang, wala pa si Kristo sa buhay ng maraming tao, mayaman na, marami ng mayaman. Hindi pa bumababa si Kristo, marami ng mayaman sa tao. At sa totoo, maraming Kristiyano ngayon ang mas mayaman kaysa sa mga Kristiyano. Anong ibig sabihin nun? Kaya kung yun ang dahilan ng Diyos, ng pagkakatawan tao ni Kristo para payamanin ka lang, para maging healthy ka lang, at para maging masaya ka lang sa buhay na ito, alam mo, hindi na kinakailangan gawin ni Kristo yun. Pero para maayos ang relasyon ng Diyos na banal at ng taong makasalanan, kinakailangan merong pagtubos ng dugo. Kasi kung pagpapayaman at pagiging healthy lang, hindi kailangan ng dugo para matubos ang poverty. Kailangan matubos ang pagkakasala ng tao. That's why it required the blood of Christ. Kaya yun ang message natin. Yun ang tinanggap natin. Yun ang message natin. Kaya lumalapit tayo sa Diyos at sumasamba tayo sa Diyos dahil kinikilala natin na ang Diyos ang may likha sa atin. Siya ang Diyos na may karapatan sa atin at may kapangyarihan sa atin. At siya ang Diyos na master natin na dapat natin paglingkuran. Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto niyo sumunod sa akin, anong dapat niyong gawin? Limutin niyo ang inyong sarili. That's exactly the opposite of how people come to the Lord today. Maraming taong lumalapit sa Panginoon at ang ayaw nila, they do not forget themselves. They do not deny themselves. Hindi nila kinakalimutan ang sarili nila. Lumalapit sila sa Panginoon kasi masyado silang makasarili. Gusto kong lumapit sa Diyos para makuha ko ang gusto ko.
Kaya nga memorize ng iba, ng kaibigan nila, delight yourself in the Lord and He will make you rich. Tama ba? Alam mo, sa tingin ko, kaya nga, alam nyo, for the next 10 years, o siguro mga mga 9 years pa, ang emphasis ng Christianity, ng mga maraming churches ngayon, ay discipleship. At ngayon talagang challenge ng mga churches to grow and make disciples para dumami ang mga mananampalataya. Alam mo, napakagandang layunin nun. Isa lang ang takot ko. Kasi nakakakita tayo ng maraming churches, dumalaki mga churches, dumadami ng mga tagasunod, mga celebrities. Ang ganda ng mga kwento, di ba? Christian na pala si ganito. Dating ganito yan, pero sama ng buhay niya, 3 asawa niya, pero Christian na pala siya. Praise the Lord. Di ba? Maraming celebrities na naging Christian. Now, nagtatanong tayo, totoo ba na Christian ito? So, daming churches na lumalaki, pero ang tanong, kaya kung ako tatanungin ganito, natutuwa ako na maraming lumalaking church. Dumadami, exploding, masaya ako. Pero pagtatanong ako, gusto ko bang maging katulad nila? Honestly, ayoko. Kita ko ang buhay nila eh. Kita ko ang hinahabol nila. Kita ko kung gaano sila kagakaman sa salapi. Ayoko. Pero gusto kong dumadami sila. Pero hindi yung pagdami lang. Pero yung klase, hindi. We want to see people who are really coming to the Lord because they realize their sinfulness. They realize that God has authority over them. That God is the Creator. But they rejected Him. Now they realize, I am a sinner. Gusto nila makipagkasundo sa Diyos. At paglapit nila sa Diyos, talagang nagsisisi na sila. Talagang gusto na nilang maging matapat sa Diyos. Gusto na nilang hindi maging makasarili. Gusto na nilang kalimutan ang kanilang sarili, pasanin ang kanilang krus at sumunod kay Kristo. Yan talagang gusto na nilang paglingkuran at sambahin ng Diyos na kahit mawala na ang lahat sa kanila, hindi sila tatalikod sa Diyos. Nang hindi na nila iniisip yung lumaki ba ang negosyo ko o hindi? Pag lumaki, tuloy tayo sa Diyos. Pag bumagsak, wala din pala. Na hindi na yung mga material na bagay, kundi ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo. Na hindi lumalapit sa Diyos dahil gusto lang ang langit, pero ayaw sa Diyos. Kundi gusto sa Diyos. Nakipagkasundo talaga. At sabi ni Apostol Pablo, yan, ibinigay sa amin ang message of reconciliation. Masyadong malaki ang investment, malaki ang ginawa ng Diyos dahil sa pag-ibig. Alam niyo ang motivation ng Panginoon? Walang strategy eh. Bakit ginawa ng Diyos ang ginawa niya para iligtas tayo? Bakit niya ibinigay si Kristo? Bakit niya ibinigay si Kristo? Ba't nagkatawang tao si Kristo? Alam mo, anong motivation niya? Para makuha ko uli kayo. Ganun ba? Na parang yung illustration ko kanina, para makuha ko uli ang misis ko, didiskartihan ko. Pagpapayaman ako, sasabihin ko, tumama ako sa loto, na napakalaking milyon, tingnan ko lang kung di bumalik sa akin yan. Hindi ganon. Hindi yan ang motivation ko. Hindi ko sasabihin, tingnan mo, may bagong kotse, alam mo, kung hindi mo ako iniwan, sa'yo to. Hindi ganon. Kundi ang sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Anong motivation? Anong strategy ng Panginoon? If you want to call it a strategy, that's not a strategy. Very sincere yun eh. Parang asawa na hindi niya sasabing, tinan mo, pag bumalik ka, meron ka na naman ganito. Tingnan mo to, pag nag-post ako, itatag ko siya. Tingnan mo, kung di mo ko tinilikuran, itong stick nito, sa'yo to. Hindi ganon. Hindi mo ina-attract. Kundi, because I love you. For God so loved the world, God gave His one and only Son. Pagmamahal. Pagmamahal. Ginawa ng Diyos ang lahat para maipagkasundo tayo ulit sa Kanya dahil mahal niya tayo. At ang gusto ng Panginoon, bumalik tayo sa Kanya dahil nakita natin ang pagkakamali natin at dahil mahal natin siya at susunod tayo sa Kanya. Tatalikuran natin lahat. Papasanin natin ang krus kung kailangan. Tatalikuran natin ang ating sarili. Hindi tayo maging makasarili. Ibibigay natin ang buong buhay natin kung kailangan para lang sa Panginoon. Ang tawag natin dyan, hindi relihiyon, relasyon.
And that, I think, is what Christianity, what biblical Christianity is. Ewan ko kung naganyan kayo sa simula. Kung ganun ang nangyari sa inyo at kami may kasalanan, sorry. We repent. At kung if we're making that impression now, na para bang, lumapit kayo sa Diyos, oh, nag-away na naman kayo. Lumapit kasi, magbigay na kasi kayo ng tithes. If we're doing that, pasensya na, mali. Hindi tama yan. Our motivation. Pero hopefully, hindi na kayo nagkaroon ng ganang sense, ng ganyang pag-intindi because of the way we teach. Because our message is reconciliation, makipagkasundo sa Diyos. Bumalik tayo sa Panginoon. Maayos ang relasyon natin. And mga kapatid, whether you like it or not, sa ayaw nyo sa gusto, pag bumalik kayo sa Diyos, sa ayaw nyo sa gusto, talagang pagpapalain kayo. Parang sa misis ko, kung bumalik siya sa akin dahil mahal, di siya makatulog, dahil nagsisisi siya, at nagkukonsensya siya, at bumalik siya sa akin, sa tingin nyo, pag bumalik siya sa akin, di siya pagpapalain. Natural. Lahat ng akin kanya. It's normal. Natural. Logical yun. Pero we will never use that as the motivation and the reason for coming to the Lord. So, again, gusto kong maging malinaw na ito. God reconciled us to Himself. Pinagkasundo niya tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. And the ministry that He has given us is that the ministry of reconciliation. Yung pakikipagkasundo. Lumapit tayo sa Diyos para magkasundo sa Kanya, makipagkaugnayan muli sa Kanya. When we bring people to Christ, anong sabi ni Paul? We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you, hinihimok namin kayo, hinihikayat namin kayo para kay Kristo, makipagkasundo na kayo sa Diyos. Makipagkasundo kayo sa Diyos. That's what we're doing, and that's what we should do. Lumapit na tayo sa Panginoon. Bumalik tayo sa Diyos. Pagsisihan natin talikdan ang ating kasalanan. So, mga kapatid, kung kayo ay lumalapit sa Diyos, dahil may gusto lang kayo sa Diyos, talaga namang pagpapalain kayo ng Diyos. Kasi ang Diyos mabait, at ang Diyos ay ano sabi ni James? Ang Diyos ay masaganang magkaloob, at hindi nanunumbat. Ganon naman ang Diyos. Pero, kung kayo ay lumalapit sa Diyos, halimbawa, nagsisimba kayo, dahil meron lang kayong gustong makuha, may pinagpipray lang kayo, para kayo namamanata. Maling paraan yun ng paglapit sa Diyos. Ngayon, kung lumapit kayo kay Kristo, dahil gusto niyo mapunta sa langit, yun lang, ayaw nyo naman talagang sumunod sa Diyos. Pero takot kayo sa impyerno, kaya sige na lang. Let's pray, mag-pray na lang tayo ng sinner's prayer. Dahil takot kayo mapunta sa impyerno, mag-church na lang kayo at tanggapin na lang si Kristo. Para lang wag mapunta sa impyerno. Pero ayaw nyo naman talagang maging tagasunod ni Kristo. Ayaw niyong ipagpasakop ang iyong buong buhay. Ayaw niyong mahalin si Kristo. Kaso, obligasyon. Nakakatakot ang impyerno eh. That's wrong. Mainly, ang Christianity, again, ay relasyon sa Diyos. It's a relationship with God, our Creator, whom we rebelled against, whom we disrespected. So we need to repent. Kailangan natin pagsisihan. And let's make a decision to really follow the Lord. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. So hopefully, with this reminder, mas suriin natin ang puso natin. At the same time, sikapin natin at tingnan talaga natin sarili natin at sikapin nating sumunod sa Diyos, lumapit sa Diyos, mahalin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, sambahin ng Diyos. Dahil ang Diyos ang kailangan natin. Hindi lang ang biyaya ng Diyos. Ngayon, kung habol niyo talaga biyaya,
sabi ni Jesus, seek first the kingdom of God. All these things will be added. Nadagdag naman. Pero sana wag naman yung all these things lagi ang nasa isip. Kasi mali yun. Okay, so let us love the Lord and really serve Him and live for Him. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyo at nais po namin, O Diyos, na hilingin ang pagkilos niyo sa puso namin, na ma-realize talaga namin kung ano yung gusto niyo, ano yung kalooban ninyo sa amin. At nakita namin, Panginoon, mula sa iyong salita na gusto ninyo na kami po ay makipagkasundo sa inyo. Lumapit sa iyo, pagsisiyan ng aming pagkakasala. Hindi para gamitin kayo para sa aming pansariling kagustuhan, kundi para magpasakop sa iyo. Sundin ninyo yung kalooban. Talikuran ng aming sarili, pasanin ang aming krus, at sumunod sa iyo. Nawa, O Diyos, maging malinaw sa amin na hindi kayo nariyan na Diyos para gamitin lang namin, kundi nariyan kayo dahil kayo ay Diyos at dapat namin kayong sambahin. At mamuhay kami para sa inyo. Kailangan namin magpasakop sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crush your Son, who drank the bitter cup reserved for me. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. By your perfect sacrifice, I've been brought near. Your enemy you've made
Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you, your blood has washed away my sin. Jesus, thank you, the Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you, once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank, once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Palood